Welcome to Donmar TV News Channel. Nakitang magkasama sina Davao City Mayor Sara Duterte at ang dating Defense Secretary at former presidential candidate na si Gilbert Chodoro. Binisita ng dalawang ilang vaccination sites sa Davao kanina. Tumanggi namang magsalita ang alkalde sa usaping politika o sa umano'y pagtatambal nila ni Gibo sa 2022 elections. Ayon kay Mayor Sara, maaga pa para pag-usapan ang kanyang mga plano. Ikatlong araw pa lang raw mula nang tanggapin ni Pacquiao ang hamon ni Pangulong Duterte na patunayan ang korupsyon sa administrasyon ay patong-patong na ebidensya na raw ang nakalap niya. Isa nga sa mga akusasyon ni Pacquiao ang umano'y korupsyon sa Social Welfare Department. Higit 10 bilyong piso raw ang nawawalang pondo para sa ayuda. Kinwestiyon niya ang pakikipagtulungan ng ahensya sa isang mobile wallet na ayon sa kanya ay bago pa lang. Nang tanungin natin para sa detalye, sinabi niyang meron siyang matibay na ebidensya at isusumite niya raw ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Iginiit naman ni Pacquiao na kahit na may hidwaan sila ni Pangulong Duterte ngayon, hindi raw siya namumulitika. Gusto niya lang raw tumulong sa laban kontra korupsyon at nagkataon lang na maraming lumapit sa kanya kamakailan para i-report ang katiwalian sa pamahalaan. Mr. President, pag po kayo mawala ng pag-asa, nandito po ako para tumulong po sa inyo upang tukuyin ang mga ahensya at opisyal ng gobyerno na may maling gawain. Dahil alam ko po at naniniwala ako na ayaw niyo rin po sa korupsyon. Itong mga dokumentong ito po na nakikita niyo sa aking harapan ay mga report tungkol sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Korupsyon sa bawat sangay ng ating pamahalaan. Kasi yung mga additional documents, mga testimonial, mga supporting facts at iba pa, Bombo Raymond, napakahirap nitong likumin sa loob ng maikling panahon, Bombo Raymond. Lalo't sabi ni Senator Manny ay malaking bulto ng korupsyon yung binabanggit niya rito, Bombo Raymond. Well, ang sabi lang naman ng Pangulo nung last na kanyang pagharap sa publiko, Bumudinis, ay magbigay lamang listahan si Senator Pacquiao ng mga inakusahan niya ng korupsyon. Hindi naman nagsabi ang Pangulo na kailangan na may mga kakulang mga dokumento, mga ebidensya. So, ang gusto naman daw ng Pangulo, listahan. Like, for example, informal, bibigyan niya yung listahan ng kanyang mga pinapatangan. This time, meron na siyang mga binabanggit na mga ahensya ng pamahalaan ng Bombodenes. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction dito ni Pangulo Duterte dahil kumbaga parang naghamon ng Pangulo, kinasa o kumasang senador at eto nga, nagbibigay siya ng mga informasyon kaugnay sa kanyang mga laman at mga paratang Bombodenes. Sa pagharap na ito ni Senator Manny, wala siyang kasama, Bombo Raymond, na tutulong sa kanya o meron. Sino? Cameraman. Kanina. Siyempre, yung kumukuha ng kanyang footage habang siya nagsasabi ng mga listahan ng mga ahensya at mga ebidensya, Bombo Dennis. So maliban dyan, kung ang binabanggit mo ay yung parang corroborating personality, wala naman. Siya lang. Siya lang naman, kasi siya lang naman yung hinaamon. So kumbaga talagang magiging one-on-one ito. Manny Pacquiao versus Rodrigo Duterte, yung magiging aasahan natin, Bombo Dennis, outside the ring. Laban ni Manny Pacquiao. Sige. Hintayin natin kung anong tugon dito ng Pangulo sa mga susunod na araw. Ano, may schedule ba ang Pangulo, Bombo Raymond? Well, sa gabi ng Lunes, magkabak tayo. Dahil tiyak, hindi talaga asahan natin na hindi, kumbaga, iiwas dito ang Pangulo. Kumbaga, kinagat yung kanyang hamon, we'll see kung ano yung kanyang magiging counter kay Senator Manny Pacquiao. Hindi ka mananalo. Ngayon, dahil sa talagang gusto mo, tapos yung mga strategy mo, palusot, no? Yung sabihin mo, walang politikahan, mga ganon. Tapos nakikita ka, di ba, si Banat Bay nga, binabanatan ka. Pero in fairness, no? Sino ba naman? Ako, kahit naman sino, basta marunong ka magsulat, saka magbasa, pwede ka maging presidente. Ang tingin ko kasi baka masayang lang ang pera ni Manny.
Yun ang totoo nun. At nasa stage tayo ng talagang pagbabago. No? Kumbaga, yung kasing pagpasok ni Tatay Digong, masalimuot ang kanyang pinasok. Kumbaga, tambak ang basura ng bansa natin. Basta lang siya lagay sa sako. Ganun na nangyari eh. Kaya nagkaagulo mga kung sino-sino yung mga binabayaran ng kabila para masira lang yung gobyerno. Pero alhamdulillah, nagawa ng ating Tatay Digong ang kanyang the best para maiayos. Kumbaga, hindi talaga niya malalahat yan. Hindi niya talaga mapipilit yan. Lalo lang kalaban niya, kapwa niya politiko. O, diba? Kita mo, siya Shabu. Hindi nga naman niya pwedeng ubusin yun. Paano niya mauubos yun? Ang kalaban niya, politiko na, gobyerno na mismo. Ang nagbebenta, may-ari ng Shabu. O, di mabigat ang labanan. Pero lumaban yung matanda. Tapos, anong ginagawa ng mga kalaban niya? Yung katulad ng mga dilawan, sinisiraan siya, ginagamit yon para sa ikaw-unlad ng kanilang pangalan. Na samantalang sila naman ang sumira ng ating lipunan. O, ngayon, etong si Manny, may nagawa siya o wala siya nagawa na patungkol sa kanyang posisyon, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, nakita natin siya ay matulungin, di ba? Hindi naman siya naging madamot eh. Siya ay naging matulungin at siya ay lahat na. Pero dapat iniisip mo, mahal kong kapatid na Manny, bagamat hindi mo type kaming mga Muslim, alam ko namang hindi mo kami type eh. Ang masasabi ko lang sa'yo, dahil siyempre, madami kasi ako nakikita mga sikat na, tapos biglang bumbandang huli, nagiging pulubi. Parang ayoko makita sa'yo yun. Yun ang totoo nun, Manny. Paniwalaan mo ako doon. Sa totoo lang, ang marami ako nakikita, lalo na ngayon, nababalita sa Facebook, di ba, sa YouTube. Yung mga sikat na nasa Hollywood pa nga, di ba? Tapos, nagkakaroon pa sila ng utang, samantalang super rich na sila. O ikaw, may pera ka. Hindi pa pwedeng sabihin super rich ka, may pera ka lang. O, may pera ka lang. Kita mo, nagsisinungaling ka pa. O, di ba pagsisinungalingan? Kasi yung pagmamahal ng mga tao sa'yo, nababawasan. Sana itabi mo muna. Bata ka pa naman. Anak lang kita eh. O siguro 40 years old ka na ba? Maybe like that, no? O, kursunada kita. Gusto ko yung pagkatao mo, Manny. Believe me, I like you. Hindi kita dinidistract na gano'n. Kaya ko lang ginagawa yon para mawalan ka ng gana. Dahil ayoko maghirap ka. Dahil ikaw yung tipong tao na pag meron, hindi ka naging maramot. Hindi na kinakailangan pa sabihin doon sa mga nagko-comment sa akin, yung punta ka sa Rangane, kung anong ginawa niya. Sa simula pa lang, kita ko na yung ginagawa mo. Kaya nga ako nagustuhan kita. Hindi parehas ng isang boxer. May isang boxer na sikat din, di ba? Minumura yung magulang. O, di ba? Hindi ko nababanggit kung anong pangalan. O, iba ka. Ikaw yung mapagmahal sa magulang. Mapagmahal ka sa mga hihirap. Totoo yun. Pero tatandaan mo, kasi yung strategy mo, yung sasabihin mo na kailangan tulungan na may hirap, mga ganon. Hindi ganun yun eh. Hindi ganun ang ng politika. Hindi ganun. Hindi kumuha ng buwis para itapon yung bibili ka ng bigas para sa kanila. Ang alam ko nga yan, yung ginagawa mo, yung personal mong pera, hindi ang alam ko, hindi nga dapat yun eh. Binibigay mo. Pero dahil meron kang dahilan doon, at diba, hindi naman ako nakikialam. Kaya lang, ibig lang sabihin sa iyo, Manny, siguro, susunod ng eleksyon, yan, bata ka pa naman, siguro 44 ka, sabihin mo ng 45 ka, plus 60, 51. Ang batang-bata mo pa noon. Ako 58 na, kita mo, ganda ko pa rin lalaki. Lalaban nga ako sa iyo ng 3 rounds eh, sa totoo lang eh. Payag nga ako na mag 3 rounds tayo eh. Pero kung sabihin mo na, sana manalo ka. Kung pipilit mo. Pero tingin ko malabo eh. Sasayangin mo lang yung yung pera mo eh. Sayang eh, kasi gusto ko yung naririnig ko, yung meron kang binibiling mga bago yate, may binibili ka mga beach, kasi maririnig ko yung mga beach na pinagbibili mo, meron ka pang biniling island eh. I'm so very proud na meron kaming kapatid na katulad mo na Pilipino. Baka mamaya kasi ang pangit tingnan, ang ending, baka wag naman sana, no? Baka pagdating ng panahon eh,
maririnig na lang natin katulad ka nung artista na sikat dati tapos bandang uli nasa kalsada na. Hindi pwedeng hindi malabong mangyari 'yon. Kasi alam nyo, kung talagang susunugin ang kayamanan mo, madali lang. Mahirap yung magkaroon ka ng salapi. Ang madali yung susunugin. Madaling sunugin. Mahirap hanapin, madaling ubusin. Ngayon, hindi masama yung desire mo. Yung sinasabi mo na, yung plano mo. Kita mo, napakaswerte mong tao eh. Isa na lang, kung mananalo ka ng presidente, isa na lang ang swerte ang isa na lang ang pinakamainam na mapupunta sa'yo. Ang sumamba ka sa Allah. Pag sumamba ka sa Allah, kompleto ka na. Nakakuha mo lahat ang mabuti sa mundo. Pero dahil ako ay isang Muslim at ikaw ay isang Kristiyano, tapos gagamitin mo pa yung Diyos mo para ikaw ay sasabihin mo tinawag ka ng Diyos, huwag mo nang gamitin yon. Oo, huwag mo nang gamitin yon. Ano yun? Isang malaking parang hallucination. Hallucination yun. Oh. Ang tingin ko kasi parang yung laban ninyo ngayon, itong eleksyon, parang ka lang nakasakay sa donkey. Subukan mong subukan mong katulad halimbawa ng akin. Yung akin kasi yung ginawa ko sa iyo, sinubukan ko lang naman yun eh. Kung ano yung lalabas na resulta sa mga tao. Halos lahat siguro dalawa lang yung kumampi sa iyo. Halos lahat hindi boboto sa iyo. Kasi paano, hindi pa panahon ngayon.